Si Ka Eric Celis at si Lorraine Badoy, mga kababayan, pinalaya mo na. Pero anya Mr. Maravillas, may lookout order sa kanilang patron na si Capes. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Mr. Maravillas, nirelease na bagaan niya yung yung dalawang fake news peddlers. Ganon kabait, mga kababayan, yung Kongreso, yung ating mga congressmen, kahit walang tigil sila sa paninira in the spirit of Christmas, mga kababayan. Ang mga confess na fake news peddlers, si Ka Eric Celis at si Lorraine Badoy, mga kababayan, pinalaya mo na Christmas for law, mga kababayan. You see? Pero anya Mr. Maravillas, may lookout order sa kanilang patron na si Capes. Yun nga po. Pero request pa man lang po yung hinihingi ni Senator Risa Hontiveros, kasi nag-file siya, mga kababayan, ng resolusyon sa Senado para imbestigahan si Capes. Ayan po, DOJ asked to issue lookout order versus Pastor Quiboloy. In hot water po yung SMNI. Yan po ang mga balita ngayon. Pero may pamaskong handog ang Kongreso. Pamasko ng Kongreso, Celis Badoy released from house detention. Yan po ang mga balita. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ad para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito po, nirelease sila sa detention for humanitarian consideration, sina Celis at Badoy. So makikita ninyo, mga kababayan, ang goodwill ng ating Kongreso. Kahit mga kababayan, binastos nila yung Kongres at siniraan ang siniraan. Pero tingnan ninyo, yung request nila, mga kababayan, sa Kongreso, nandun po tayo ng basahin ng mga congressmen sa hearing ng committee. Yung request, mga kababayan, nitong dalawang confessed fake news peddlers na nagre-request sila for Christmas for law. Kasi si Ka Eric Celis, ang sabi, may karamdaman yata yung nanay at gusto niyang mabisita. And for humanitarian consideration, kahit nagsorry sila sa Kongreso sa kanilang mga pagkakamali, pero outside Congress, sa social media, binibira yung Kongreso. Ganon ang ugali ng dalawa. Tingnan ninyo yung mga post nila sa social media. Iba man yung kanilang sinasabi, pagkatapos yun yung mga sinasabi nila sa Kongreso. Pero tingnan ninyo, pinagbigyan pa rin, mga kababayan, ng ating mga congressmen. So ito siya ngayon, mga kababayan, yung balita. House orders the release from detention of SMNI anchors Badoy and Celis. Members of the House Committee on Legislative Franchises on Tuesday ordered the release from detention of Sunshine Media Network anchors Jeffrey Celis and Lorraine Badoy based on humanitarian grounds daw. So sabi, mga kababayan, ni Congressman Gas sa Tambunting ng Parañaque 2nd District, kami na ho mismo ang nag-decide na sila ay pakawalan pareho. But alam naman natin yung resolusyon ay naaprubahan na ng committee urging NTC to stop their airing. Yan po ay naaprubahan at naaprubahan ng buong plenaryo. So far as that the issue is concerned, sarado na po at doon naman po sila pinatawag on that issue. So makikita ninyo, hindi sila pinipersonal. Issue-based lang talaga, mga kababayan, yung tinatalakay ng ating mga congressmen. Kasi sila mismo, mga kababayan, during the previous hearings, inako nila yung kanilang mga pagkakasala, their lapses. Pero anya, Mr. Maravillas, anong basa mo? Malamang po magsara ang SMNI.
Tambak po yung mga violations. Na-interview ko mismo mga kababayan ng personal si Representative Migs Nograles. Na-invite kasi po kami. Kasama ko si Mrs. doon sa committee hearing. Ayan po. Sabi ni Migs Nograles, House Assistant Majority Leader and PBA Party List Representative Migs Nograles cites that SMNI violated the following laws and rules. Yan po, Section 4 and 10 and 11 of Republic Act 11422 granting a 25-year franchise to Suarasog Media Corporation. Pangalawa, yung Article 2, Article 12 pala, Section 19, in Article 16, Section 11 of the 1987 Constitution po, prohibiting monopolies and prohibiting monopolies in commercial mass media, respectively. Hindi lang po yung franchise yung violate nila. Nakalkal ito sa investigation doon sa fake news ni Celis. Pati yung ating saligang batas, violate po nila. Pangatlo, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP Code. Namely, Article 1, News in Public Affairs. Section 3, Fairness and Objectivity. So sabi dyan, news sources must be clearly identified and gossips and rumors shall not be aired in the guise of news report. Article 4, Personal Attacks. Article 5, Correcting Mistakes. In Article 30, KBP Accreditation of persons who regularly go on air, as well as news writers, script writers, and editors. And directors whose job is to produce material which go on air. Ano pa? Number 4, Rules of the House of Representatives, Section 11. Contempt, refusal to answer any relevant inquiry. And D, acting in disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of the committee. Tumayo po si Celis, si Eric Celis, before siyang kinontempt. Tapos tinawag na kangaroo court yung Kongreso. Pero tingnan ninyo, kinukonsider pa rin sila mga kababayan. Tinatrato silang maayos. Pero sige po ang panira, tuloy-tuloy ang paninira. Mababasa ninyo sa mga post ng dalawa sa social media. Ano pa? Number 5, Section 114 of Revised Corporation. In not providing a written consent of affirmative vote of 2/3 of each membership in converting to a corporation sole. Yun yung mga nakalkal during the hearing mga kababayan na personal tayo na nag-attend by invitation of the Congress. Naimbita ka pala niya Mr. Maravillas ng Kongreso? Siyempre po. Legit po tayo. Legit na journalist mga kababayan, vlogger. KBP member po ako eh. Kaya sabi po ni Tambonting, so alam po ninyo, Pasko po ngayon at alam po ninyo for humanitarian reasons, hindi naman kailangan na yan ay magkaroon pa ng humingi pa ng sorry o ano man na ikami na ho mismo ang nag-decide na sila ay pakawalan pareho. So sabi dyan, Tambonting said, the release order has nothing to do with the writ of habeas corpus petition filed by the spouses Celis and Badoy Partosa before the Supreme Court. Kasi, mga kababayan, abang na humihingi sila, sumulat for Christmas, request for Christmas for law sa Kongreso. Tapos, nag-file sila ng habeas corpus sa Supreme Court. What? Kita ninyo? Double blade, double cara po. So sabi ni Tambonting, the habeas corpus filed before the Supreme Court was never discussed anya during the meeting and has no bearing sa kanilang desisyon. Tambonting also maintained that the Supreme Court has held that committees of Congress have the power to conduct investigation or inquiries in aid of legislation and to exercise its power of oversight. Yes, of course, hindi po ito natatapos because we can call them back if needed in the future. But alam naman natin na yung resolusyon ay naaprobahan na ng committee, urging NTC to stop their airing. Yan po ay naaprobahan ng committee at naaprobahan ng buong plenaryo.
So far as that issue is concerned, sarado na po at doon naman po sila pinatawag on that issue. So yun po yung paglilinaw ni Tambunting kasi yung mga propagandista po ng mga DDS, sinasabi nila mga kababayan na kaya pinalaya kasi may writ of habeas corpus petition yung dalawa na final sa Supreme Court. Iba naman po, may separado po yung Kongreso at saka yung Judiciary. Co-equal branches of government po sila. So, ganun mga kababayan kasama itong sinasabi ng kampo nitong dalawang fake news peddlers. Mr. Maravillas, yung balita tungkol kay Kibs. Ito naman po yung balita tungkol kay Kibs. Sabi diyan, yung DOJ po is now being asked to issue an immigration lookout bulletin. Laban po kay Apollo Kibuloy, yung head po ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name church, who is now embroiled over allegations of human trafficking and child sexual abuses. Kasi po nag-file ng Senate resolution si Risa Ontiveros, Chairman of Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, calling for a Senate inquiry into the reported human trafficking violations, sexual abuses on women and children allegedly committed by Kibuloy and leaders of the church. Na-trouble na niya, Mr. Maravilla, si Pastor Kibs. Dati na po siyang na-trouble sa Amerika. O ngayon, dahil ayaw siyang tumigil sa kakadaldal, katandim po si Maudigs, ito ngayon yung kanyang kakaharapin. Senate investigation. Pati sa Kongreso, pinapatawag siya. Kaya lang yung mga abogado lang yung nag-a-appear mga kababayan. Pero sabi sa akin po ni Congresswoman Migs Nograles, iimbitahin pa rin nila mga kababayan si Pastor Kibs personal para magpaliwanag sa Kongreso. So sabi rito ni Senator Risa Ontiveros, I urge the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order, which they can do motu proprio to prevent Kibuloy from leaving the country. He must not escape accountability. Our children's lives are at stake, sabi po ng Senadora. The Senator said that despite the prevailing perception that Kibuloy, a known friend and supporter of former President Rodrigo Duterte, has strong connections in government, she believes the latter won't be able to escape accountability this time. Kailangan niya na harapin niya yung kanyang mga kaso at lalo na itong inquiry na ipinatawag niya sa Senado. So sabi rito, nasa FBI wanted list na siya. Hindi masama kung makipag-ugnayan ang NBI at DOJ sa counterpart nila sa US para masigurong di makakataka sa kamay ng batas at hostisya si Kibuloy. Malakas daw si Kibuloy sa gobyerno, mga politiko, kaya daw nila itong ipagwawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. On Monday, Hontiveros filed a resolution asking the Senate to investigate the allegations of human trafficking, sexual abuses, rape against Kibuloy and leaders of the church. In filing Senate Resolution number 884, the lawmaker urged the senator to look into the KOGC's liability under the expanded Anti-Trafficking Act. The resolution bears the alleged pastorals employed by the organization who are tasked to perform special personal tasks and errands of Kibuloy. Some of these tasks daw are allegedly sexual in nature, while others are ordered to wash his clothes, bath, clean, and massage the religious leader. An investigation in aid of legislation will also allow us to determine whether our updated human trafficking laws are able to cover large-scale and systemic acts of trafficking done under the cover of religious organizations. Sabi po mga kababayan sa resolusyon ni Hontiveros,
So, subaybayan natin mga kababayan kung makayang ma-stop ni Gibbs ang Senate investigation na pinapatawag po ni Risa Ontiveros. Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Kirmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasok-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap pala ng malinis in Spaces Fitness Gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas.